O eto, dumako tayo kay Senadora Amy Marcos, mga kababayan, 'no? Pag-usapan natin yung interview kay Senator Amy Marcos. Mukha naman 'Yan. May sinasabi, wag na daw po talagang ituloy yung impeachment, mga kababayan. Oh, best friend yata talaga si VP Sara. Ang ang hindi ko alam, hindi din marunong yata bumasa ang kampo ng ating, senadora, eh, 'no? Hindi po marunong bumasa sa kanilang sitwasyon si Amy Marcos, mga bossing. Bakit ho? Kung titingin ho kayo doon sa mga page ng mga DDS, kung titingin ho kayo doon sa mga vlog ng mga DDS, sinusuka po sila, 'no? Dahil halata po yung galawan nila ng pamamangka ng dalawang ilog. Ngayon dito sa kampo, mga bossing, ng sumusuporta sa Pangulo, ayaw din sa kanya. Bakit? Dahil halata na namamangka sa dalawang ilog. Mismong kapatid, ganyan ang ginagawa niya. Di ba? Kaya talaga naman kahit na malaki ang ginastos o malaki yung nagastos para sa kampanya niya, mga bossing, hirap po ito na makapasok, na makaangat sa top 12. Malayo ho no? Nasa top 6 yata siya ng pinakamalaki ang gastos sa diyan sa mga TV, sa mga ads. O pakinggan ho natin. mukha naman na sinabi na at sang-ayon ako kay Pangulo Bongbong sa aking ading na wag na ituloy yan kasi panggulo yan sa ating bansa. Talagang nagkakahidwaan. Para sa Yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mananatiling opinion lang po yun. Meron pa din at meron na magtutuloy ng impeachment at meron pa din pong magtutuloy nung kanilang mga reklamo, mga kababayan. Ano po? Wala hirap, no? Biruin mo, ang laki na nga daw po ng nagastos sa mga ads. Tapos, syempre, ikaw, ayaw mong mawala yung mga botante sa DDS, ayaw mong mawala yung mga botante sa Marcos administration. Kaya lang, mali po yung estilo nila. Halata po yung estilo nila, mga kababayan. No? Sabi ni FS, very smart din si Amy. Kaya lang, medyo sablay ang intention niya ng pamumulitika. Di siya sure kung saan papanig. Inaalagaan niya parehas Ano po, mga kababayan? To the point na sinasabihan na nagdudurog o bumabatak yung kakapatid niya. Habang sila ay nagmamaisog, siya nandun lang. Doon po nag-umpisang sumiklab ang mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? sa akin, syempre, ako yung pasimuno noon ng unity team. Kahit pa paano, isinisigaw ko pa rin, kahit na sumasama ang loob ko at binabanatan ako, sinisigaw ko pa rin. Yung unity team, wala na ho yun, mga boss. Malalim na at masyado nang malaki yung sugat na natamuho, mga kababayan. Di ba, Beauty? Diretso inidoro yang si Amy after election. Bansa, isang diwa, sabi ni Apolacay. Talagang yan pa rin ang solusyon sa ating mga problema. Sandali nga, kaso nga, ang sinisigaw ng sambayan ng Pilipino, yung ating Vice Presidente ayaw ipaliwanag yung tungkol doon sa pondo at budget. At isa po sa mismo sa problema ng bayan natin, mga kababayan, yung mga politiko na nilulustay ang pera ng bayan, mga bossing. Kaya naman, ang sigaw ng sambayan ng Pilipino, tanggalin yung problemang yun. Kung ayaw magpaliwanag, walang transparency, tanggalin, alisin natin sa posisyon. Yun ang sigaw ngayon ng sambayan ng Pilipino. No? Hindi natin pwedeng pangatawanan yung isang bansa, isang ganito, ganyan, yung impeachment na yan, ganito, bla bla bla. Makakapagpaano lang sa atin niya, watak-watak. Di bali ng watak-watak. No? Basta yung pondo ng bayan napupunta doon sa tamang pupuntahan at makakatulong upang umangat ulit ang Pilipinas. No?
Magkawatak-watak, okay lang, walang problema. Basta yung mga namumuno, alam nila kung saan gagamitin at tama yung pinaggagamitan ng mga pondo nila. Kaya ang impeachment sinusulong pa din ho. At take note, mga kababayan, tahimik ngayon yung impeachment. Halos 2 buwan na yata no? Huwag kayong mag-alala. No? Dahil arangkada ulit yan, mga bossing. Kailan? Pagkatapos ng eleksyon. Aarangkada na ulit yan. Ngayon, medyo ano lang ho yan, tahimik. Ano ho? Ngayon, medyo hindi pinapakilos. Pabor po sa atin yun. Pabor po sa ating mga nagsusulong ng impeachment na tumahimik muna at wag munang umarangkada ngayon. Dahil pag ngayon umarangkada yan, after 2 months, sino pa din po ba yung mga senador doon? Sila Bungo pa din. Mga kampun pa din ng dating Pangulong Duterte. O masasayang lang yung effort. Hintayin na matapos yung yung election para smooth na smooth. Smooth sa Kongreso, smooth din sa Senado, mga kababayan. O eto, may maririnig tayo dito. Kaya sundan natin si Apo Bongbong na hanggang mag-impeachment kasi watak-watak na tayo, magkakaroon pa ng watak-watak. Ituloy natin. Watak-watak, wala tayong pakialam dyan. Magka-watak-watak sa politikal, okay lang. Ang importante mawala yung problema. Matanggal yung problema. Ano kung watak-watak tayo dyan? 'Di ba? Pero lahat naman ng nakaupo, yung pondo ng bayan sa tama napupunta at ipinapaliwanag. 'Di ba? Politiko, sa politika naman kaibigan mo ngayon, kaaway mo sa susunod, kaaway mo ngayon, kaibigan mo sa susunod. O di ho ba? Hindi naman ibig sabihin pagka-watak-watak yan, laging watak-watak na lang. No? Basta nakita nila na ang bayan natin, yung proyektong mangyayari o gagawin, para sa ikauunlad ng bayan natin, mag-a-agree pa din yan, magkakabuo pa din yan. Ayun nga, okay ang presidente, tapos ang vice-presidente, nandyan. Yung isa, hindi naman ipinapaliwanag saan napupunta yung pondo. Wala lang. Kawawa pa din ang bayan natin. 'Di ba? Sabi ni Prieren, shout out sa iyo. Tuloy. Ang ating mga problema, yan, yung problema ng abono, ng krudo, ayan, yan na lang ang tutukan natin. Murang pagkain, adung na trabaho, ayan na lang ang tutukan natin. Tinututukan pa din naman po yan. Ano po? At ako mga kababayan, supporter ako ng Pangulong Bongbong Marcos. Yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wag na yung impeachment na yan. Ako naniniwala ako, labas sa ilong yun. No? Ibig sabihin, yung tipo bang, wag na impeachment na yan, sa susunod na lang yan. Pagka yung talagang smooth na yan. Ganon. Hindi yung talagang ayaw niya. Biruin mo naman, ikaw yung presidente, pinipilit mong maging maganda ang Pilipinas. Pinipilit mo na maging maayos ang takbo ng Pilipinas. Tapos malaman-laman mo, 250,000 pesos per night yung mga safe house ng vice-presidente. Malaman-laman mo yung mga resibong pinasa nila, mga chinek, wala sa PSA. Siyempre, isa din yan sa magsusulong ng impeachment. Hindi lang ngayon siguro. Pagtapos ng eleksyon. Eto, pakinggan nyo. May parinig si Amy Marcos kay BP Sara. Tayo mag-away-away. Ang layo pa ng 2028. Naku, yung mga ambisyoso dyan na nakakalat. Pwede ba tumigil? Narinig nyo ho yun, mga kababayan? Ang layo pa ng 2028. Nako, yung mga ambisyoso dyan. Tatanungin ko kayo, sino na po ang nagpahayag na siya ay tatakbo sa 2028, mga bossing? Sa pagkapangulo. Meron na po. No? Ang pagkakaalam ko, isa pa lang po, mga bossing. Pambansang nanay, survivor. Shout out sa iyo.
Sino po sa tingin ninyo? I-comment nyo dyan sa comment section, mga bossing. Yung mga nagpahayag na sila ay tatakbo o yung nagpahayag na siya ay tatakbo sa pagkapangulo. Pinaparinggan ka ni Amy. Ano? Malayo pa daw yan. Itigil muna ang pag-aambisyon. Kasi kung sasabihin mo ni Amy na si Speaker Martin Romualdez yun, hindi naman po natin nariringgan yung tao na yun. Nagsalita lang ho yung mama, mga kababayan, nung panahon na may pagbabanta na sa kanilang tatlo. Di ba? O, ulitin natin ha. O, sino ibang paparinggan ito? Di ba? Eh di yung nag-announce na siya ay tatakbo at may ambisyon na sa 2028. Ang layo pa ng 2028. Oh. Naku, yung mga ambisyoso dyan na nakakalat, pwede ba tumigil muna? At Oo, Inday Sara, tigil ka daw muna. Oh, mga DDS! Sabi, tigil daw muna. Ano po? Ay, nako. Simpleng-simple, ano, mga kababayan. O, dyan po, sa ating poll, mga bossing, basahin ko lang kung ano, naku, 84%. 84% ang bumoto. Paano ko ba pindutin to? Ayan. Sabi natin dito, ang tanong natin, Amy Marcos, iboboto mo ba? Ang sumagot ng yes, 16%. Ang sumagot ng no, 84%. Ang bumoto po ay 833. Tapos ang like natin, ngayon ilan na like natin? Mukhang hindi pa umaabot yata ng 833 ah. Aba, paglabas po natin dito, pakipindot po yung like and subscribe, no? Para naman po mas i-share ni YouTube ang ating mga ginagawang content sa araw-araw. Muli po, maraming salamat mga kababayan, lalong-lalo na sa pagsuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na sa pagsuporta sa gobyerno ng Pilipinas. Ano po, wag ho nating hayaan na manaig po itong mga sumisira ng ating bayan. Wag po nating hayaan na yung mga naninira sa ating Pangulo na pilit pinapabagsak ang gobyerno ng Pilipinas para lang po sa kanilang sariling kapakanan. Mga boss, chief amo, sir, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.